Magandang araw mga kabi. So for today's video, mag-update lang tayo. So ito yung dalawang stock bird natin na kalapati. Ayan, oh. So okay naman at kumakain naman sila na maganda kahit na naihiwalay na natin. Tapos hindi na nga pinapakawalan para maturuan natin tong dalawang puti rito na kasama nila. Ito yung dalawa natin na puti na to. So yung dalawang puti na to, pag pinakawalan nga, hindi na mahuli sa hapon. So kahit na umaga nyo pakawalan, sobrang ilap nga at hindi na mahuli. So kailangan talagang ginugutom sila para mahuli. So hindi ko alam kung bakit nagkaganito at napakailap nga. Silang dalawa lang naman na nagkaganon, silang dalawang puti. Ayan yung dalawang puti natin na to. Ayan, so tapos kuminsan nawawala nga sila, may tinatambayan sila. Hindi ko alam kung nambubukid o nambubundok tong dalawa na to. Yung dalawang puti natin na ayan, oh. Ayan. So bigla silang nawawala, ewan ko kung saan nagpupunta tong dalawa na to. Tapos sa gabi, kahit na makauwi sila sa gabi, hindi mahuli dahil nakakakita nga sila sa gabi. So hindi ko alam, napakagaling nung mga kalapati na to. Kung minsan kasi rumoronda sila kahit gabi. So para silang night bird nga na kalapati. Ayan, oh, yung dalawang puti natin na yan. So hindi ko pa naman ma-testing na isama nga sa club training para makita natin kung maganda rin yung homing instinct. So kasi alam niyo naman bihira yung mga kalapati na nakakakita nga sa dilim. Ito, katulad nitong dalawa na to, kumbaga parang ano nga sila, night bird nga yung tawag. Lumilipad kahit na gabi. So usually yung mga kalapati kasi malabo ang mata sa gabi. So silang dalawa malinaw nga at hindi mahuli. So alam niyo yung pwesto namin dito, napakadilim dito sa gawin na to kasi walang ilaw. So kahit na ano namin yung ilaw, patayin yung ilaw, nakakita nga kapag nilalapitan na namin, kaya hindi namin madakma rito sa taas nito. Ayan, oh, yan lang, oh. So abot na abot natin yung pinag-anuhan nila. Hindi natin sila mahuli kahit na andyan lang sila sa gabi. So pasensya na pala mga kabi, medyo natrangkaso kasi tayo nitong nakarang araw. Ayan. So bad news nga pala mga kabi. So naalala nyo yung choco natin na sinasabi ko nga napakaganda ng katawan nun at gagawin natin breeder at susubukan natin ulit yung linyada. So kasama ang palad nga, namatay na nga yung kaninang umaga yung choco natin. So yun lagi kong pinagmamalaki na sobrang ganda nga ng katawan. Tapos balik kahapon, chinek ko nga yung katawan nun. So sinabi ko ay may halak pala ako. So hinipo ko kasi akala ko may cyst. So kadalasan kasi mga kalapate na parang bigla na lang hinihika, yung parang naubusan ng hangin. Kadalasan na experience kong ganyan. Kaya nagkakaganyan. Meron nga silang cyst, lalo na yung mga stock bird natin. Bigla silang nakakacyst sa katawan o yung bukol sa katawan sa may bandang puwitan. Tapos siguro nakakaroon ng tubig yun pagka binabaliktad natin yung kalapate, parang hindi na nga makahinga at namamatay yung kalapate. So yung kalapate natin na choco na yun, ganoon na tiningnan natin, pero hindi naman siya namatay. So tiningnan ko, wala ring bukol na kahit ano sa katawan niya, pero binigyan natin ng gamot. Nung binigyan natin ng gamot, noon pa namatay yung choco natin. So sayang. So dahil sumuka siya ng dugo yung choco natin na yun. So hindi ko alam kung ano yung naging sakit hanggang ngayon yung kalapate natin na yun. So nandyan siya lagi, di ba? Nung last video natin pinakita ko, andyan pa. So yun nga, namatay na nga siya kaninang umaga, sumuka ng dugo. So yun yung unfortunate na nangyari sa alop natin ngayon at sa mga kalapati natin. So good news naman dahil dalawa na nga itlog na itong anak niya. So bali anak niya kasi to. Yan, yung checker natin yan lang yung naging anak niya sa atin na nandito pa. So parang 4 lang ata kasi naging anak sa atin nun. Bali 6 pala, yung dalawa kasi pinang gift bird natin nun, o pinang gift bird ng kasama natin sa tropa niya, sa anak ng tropa. Hindi ko alam kung ano nabalita ron, pero alam ko 4 nga lang kasi yung dalawang magkapatid, sila Jefferson nga, yung multiple pulling winner natin, yung nag-overall champion din natin na kalapate. So yun yung nanay. Tapos ito nga yung second clutch na pinamigay nga natin kay Paring Sadyan, kaso sinoli nga ni Paring Sadyan kasi nga busy sa trabaho, hindi matutukan. So bali kay Paring Sadyan to yung kalapati na to, kaso nga sinoli sa atin, kaya nandito lang sa atin at ginagamit natin. Ayan. So bali eto naman mga kabi, mukhang mag-iitlog na rin pala. Etong choco natin na to, mukhang mag-iitlog na rin.
Ayan, so hinipo ko nga kahapon. Ito, isa-isa yung breeder natin. So mukhang malapit-lapit na rin siya na magitlog. At pati yung isang choco natin, papakita ko sa inyo. Ayan, so magitlog na rin pala to. Ito. Ayan, kaso dito siya pumipwesto. Ayaw niya ata doon. Ayan, magitlog na siguro yan. Ayan, ayan, upo ng upo. So usually pagka magitlog na, ganyan talaga ang nangyayari. Upo ng upo. Ayan, medyo sumobra pala tayo ng patuka rito. Ayan, sumasobra. Ayaw nyo lang kainin. So check natin yung isa pang choco natin. So ito ring choco natin na to. Nakita ko nga yan. Hindi pa gaanong mahaba yung buntot nito. Siguro nasa kalahati pa lang. Kaso mag-iitlog na nga siya. Malapit-lapit na. Kailangan malagyan na to ng pugaran. Kasi kapag hindi nyo nalagyan ng pugaran, baka nga mabasag yung itlog. Mapagtatapakan nila. Ayan, katulad yan. Dyan lang nakalagay. So kailangan malagyan na rin ng pugaran to. Ayan. Tapos update tayo pala dito sa mga manok natin. Makikita natin baka mausog na naman. Ayan. Medyo gumaling na nga yung mga natin, mga straight comb natin. Ayan, ayan, may isang bulik na naligaw. Ayan. So medyo okay naman na yung kondisyon nitong mga straight comb natin. Gagandang manok na ito. Ayan, magiging ganyan itsura niyan mga kabi. Ayan. Ito yung mga kapatid nila. Ayan. Nabenta na kasi yung isa. Ayan, ito isa. Ayan. Ang dalawang kapatid niya. So parang apat ata to yung mamanok natin dito na ganyan. Kaso nabili ata yung dalawa. So hindi ko matanda kung apat sila o tatlo. So bali sa kasama natin yan. Ayan. So bali ito yung tatay niyan. Ayan. Straight comb. Pitmaster, nanalo sa Pitmaster rin na natin 2 times. Tapos ito yung inahin, sabihin na yun yung straight comb na inahin. Yan, kasi mga inahin natin na ginagamit. So yun nga mga kabi, update na ulit tayo sa kalapati natin. At in-update ko na kayo sa mga manok natin dito. Yung mga manok. Yan. So bali ito pala mga kabi, yung blue bar natin na to, pumaris na nga dito. So itong ano natin, champion line din to. So pare silang champion line na susubukan nga natin kung mag-click yung pairing. Maganda sana iparis dito yung kaparis ng choco natin doon, yung chocong Taiwan natin na isa. Yun yung sinusubukan ko sana. Kaso nangyari nga dito, ayaw pumaris. Yan, saka medyo tingnan nyo yung balahibo niya, hindi pa ganun kaganda. So hindi ko alam kung ano nangyayari. Nandun kasi lagi siya sa ilalim nun. So malamang napag-iiputan to lagi. Ayan, kaya madumi yung ano niya, yung balahibo. Ayan. So papunta, paano pa lang to, paganda pa lang yung kondisyon. At kulang lang sa paligo to. Pag napaligo ng matagal-tagal o ng madalas-dalas, gaganda na yung balahibo niyan mga kabi. Ayan. So hopefully maging maganda yung breeding natin yan. Ito yung mga binibreed kasi natin mga kabi. Ayan. Andito. So ito yung blue bar natin na to, biglang naglugon. Binunutan lang natin. Katatapos na maglugon na ito, naglugon ulit. Yan na, nakita nyo. So kung mapapanood yung mga previous video natin, kakatapos lang maglugon na ito. So naglugon ulit. Hanep ka ako na itong kalapati na ito. Ayan. So buti, wala namang ganong epekto yan sa breeding natin pagka nagbre-breed tayo, yung cock. Ang hen lang ang problema natin pagka naglugon kasi nga lumalambot yung egg nila kapag naglulugon yung kalapati nyo tapos binreed nyo. Kaya mas maganda kung i-stop nyo na. So sa totoo lang, ako hindi ako nagbre-breed ng ganito na naglulugon talaga. So ito, inabutan lang ng paglulugon to sa breeding natin. Kaso mag-iitlog na nga sila kaya wala namang problema dun. So usually naman sa cock, walang problema kahit na maglulugon yung kalapati nyo o naglulugon yung kalapati nyo. So walang problema dun. Basta yung hen, maganda yung kondisyon na talagang healthy nga siya at nakatapos na maglugon. So usually kasi kapag hen yung naglulugon, lumalambot nga yung itlog nila, saka yung mga nagiging anak nila medyo dispalinghado o yung ano yung tawag dito, hindi nila nasusubuan na maganda. Kasi nga yung nutrients na dapat na ibibigay nila dun sa kalapati nila ay sa mga anak nila o inakay nila, napupunta nga sa balahibo.
So, kung minsan nababansot din yung mga anak nila kapag ka naglulugon. So, kapag kahen yung naglulugon nga. So, ngayon, ito, yung cock yung naglulugon. So, iwasan natin dapat yung ganyan, na nagbre-breed tayo ng naglulugon. Kaso, sayang naman kung hindi natin patutuloy kasi malapit na nga to. Malapit na nga siyang magitlog. So, siguro nasa 3 to 5 days na lang, pinakamatagal niyan mga kabi. Yan. So, ipuin ko ulit mamaya para sigurado tayo. So, yun nga mga kabi, update ko na lang ulit kayo sa susunod na video natin. At yun nga nangyari sa mga kalapati natin. Meron tayong unfortunate nga na nangyari sa isang kalapati natin na namatay. Yung isang choco. So, sayang yun. Yung fake muley man pa natin yung namatay, sayang. Yan, so, bali nanay nito. Yung check card natin.